last 2 years, sinabi ko po na, tawag dyan, ang ko ng gratitude sa mga taong sinuportahan, minahal ako at tinulungan ako is yung hindi ko pagsasalita. Diba? Hindi ko paggante or hindi ko yung mga batikos na, tapos kung sasagot man po ako, I'll make sure na andun pa din yung respeto ko at sasagot lang ako pag nakikita kong kailangan na talagang magsalita. Yun yung ginawa ko po nung balis ako sa Kalingap. And totoo po yung sinabi ni Kuya Rob na pinanood ko po kasi na-mention ako dun sa sa GC ng mga community na nabanggit daw ako ni Kuya Rob. Totoo po yung sinabi ni Kuya Rob na nag-message po ako sa kanya. Di ba sabi ko po sa inyo, nag-message po ako kay parang nakapag-usap pa naman po kami ni Kuya Rob. Katulad nung birthday niya, message ko po siya. Tapos yun, binati ko po siya ng happy birthday. And gusto niyo po ba malaman kung ano yung laman ng message? Para kasi mawala yung confusion na ano kaya yung na-realize ko, ano kaya yung sinasabi ko na tama si Kuya Rob. Gusto niyo po ba i-share ko yan sa inyo? Tsaka kahit noon po, inaano din ako niya ni Kuya Val. Nag-chat niya sa akin, hindi ko alam kung legit account po ba ito ni Kuya Val, nag-message siya sa akin, So ayan, mga viewers ko, mga kababayan ko dyan, andito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Chinel, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan ko dyan, hanggang sa ibang bansa, mga OFW, na mga viewers ni Pugubiyero, viewers ni Krishna, mga Krispo pa natin dyan, mga viewers si Kalinga Prab sa ibang bansa na mga OFW, sama kayo pa na mundo na ron. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Subscribe, like, share, and comment. At kay Bunso Midit, na isa sa mga dating Kalingap Angel, na natutuwa tayo yung kagandahan ng kalooban ni Bunso Midit. Ito, magbibigay ako ng comment doon, reaction sa kanyang message, sa kanyang live na sinabi niya patungkol sa Kalingap. Napakaganda kasi ng kanyang sinabi. At dito makikita natin mga viewers ko, ito yung taong sinasabi natin na may utang na loob sa taong tumulong sa kanya. Dito natin makikita yung kagandahan ng kanyang kalooban. At masabi natin, may utang na loob talaga sa taong tumulong sa kanya. At isa na yan, si Kalinga Prab. Di ba? Kung matatandaan natin, nung mga kasagsagan nung siya'y umalis sa Kalingap, katakot-takot ang batiko sa kanya, basher, na mga ilang mga reactor, mga patungkol sa kanya, na kung ano-ano mga sinasabi. Pero ang lahat ng iyon ay pinagpasensyahan niya yung mga tao na yon. At ibig sabihin, yung mga tao pinagpasensyahan niya, hindi siya gumanti ng sama ng loob o anuman sa Kalingap dahil wala naman siya naging kasalanan sa Kalingap at wala naman naging kasalanan sa kanya ang Kalingap. Di ba ganun yan? Maliban lang doon sa mga basher na mga reactor na binira talaga siya dito sa social media. Tama yung sabi niya na talagang hindi mo matututunan ang isang bagay kung hindi mo siya mararanasan. Di ba ganun yan? Mabers ko. Dito natin makikita na ito si Bunso Midit talagang merong talagang kagandahang loob. At marunong siya tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya. Isa na yan ang Kalingap, kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, di ba? At sa ilang mga tumulong sa kanya. Siya naman ang umalis siya, nagpaalam naman siya ng maayos, di ba? Nagpaalam sa Kalingap, pinagbigyan naman ni Kalinga Prab. Pero, nung umalis siya, pinutakti siya ng basher. Lalo-lalo na ng ilang mga reactor, mga viewers ko. Mapapanood naman natin yan, kasagsagan nun, maingay talaga eh. Kung ano-ano mga sinasabi sa kanya, di ba? Minsan gumanti na siya, napuno na siya. Tatanda natin, yung pagganti niya na sinabi niya, nakita niya na nga, down na ako. Imbis na tulungan niyo ako, lalo niyo pa akong dina-down.
O, di ba? Totoo yun. Sinasabi niya kasi pinatakte nga siya ng basher. Oo, ng mga basher. Tapos, pinatakte rin siya ng mga reaktor na agin sa kanya dahil sa pag-alis siya sa kalingap. Di ba? Na mga reaktor. Tapos yung mga bashers na agin sa kanya, pinatakte siya. Yung mga, supporter din ng kalingap, masabi natin. Pero, ano ginawa ng Bunso Midit? Hinayaan niya lang yon. Hinayaan niya. Hindi siya nagpadala sa mga basher na yon. Sa mga reactor, hindi siya nagpadala. Pamisa-misa, sumasagot siya. Pero, ni minsan, hindi siya nagsalita laban sa Kalingap. Lalo-lalo kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal, at sa ilang Kalingap family. Di ba? Hindi siya nagsalita laban doon, lalo kay Kalingap Rab na tumulong sa kanya. Kaya dito natin makikita si Bunso Midit na talagang napakabunti ng kanyang kalooban at marunong siya, masabi natin, marunong siya tumanggap ng, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. At doon sa taong tumula sa kanya, katulad ni Kalingap Rab. Sa totoo lang, mga viewers ko, nakilala na natin lalo si Bunso Midit noong i-vlog ni Kalingap Rab, tinulungan at naging Kalingap Angel nga. Di ba, mga viewers ko? At naging Kalingap Angel nga. Ito, kumuha ko ng kanyang live, mga viewers ko. Doon sa kanyang live, kumuha ko ng video clip. Panoorin natin, napakaganda ang sinabi niya patungkol kay Kalingap Rab at kay Kuya Bal. Ito. Pakinggan natin at kayo nang humusga. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mga viewers ko, subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, lalo-lalo mga supporter ni Bunso Midit. Di ba? Subscribe lang po kayo sa YouTube channel, like, share. Kaya nang humusga sa sinasabi ni Midit. Ito, panoorin natin. Bigla akong naalala nung binabasa ko yung comment na yung hindi daw ako nagsalita ng against sa Kalingap kahit ang mga binabash. Kasi, 'di ba, naalala niyo po last 2 years, sinabi ko po na tawag dyan, ang ko ng gratitude sa mga taong sinuportahan, minahal ako at tinulungan ako is yung hindi ko pagsasalita. Diba? Hindi ko paggante or hindi ko yung mga batikos na, tapos kung sasagot man po ako, I'll make sure na andun pa din yung respeto ko at sasagot lang ako pag nakikita kong kailangan na talagang magsalita. Yun yung ginawa ko po nung balis ako sa Kalingap. And, totoo po yung sinabi ni Kuya Rab na pinanood ko po kasi na-mention ako dun sa sa GC ng mga community na nabanggit daw ako ni Kuya Rab. Totoo po yung sinabi ni Kuya Rab na nag-message po ako sa kanya. Di ba sabi ko po sa inyo, nag-message po ako kay, parang nakapag-usap pa naman po kami ni Kuya Rab. Katulad nung birthday niya, minessage ko po siya. Tapos, yun, binati ko po siya ng happy birthday. And gusto niyo po ba malaman kung ano yung laman ng message? Para kasi mawala yung confusion na ano kaya yung na-realize ko, ano kaya yung sinasabi ko na tama si Kuya Ram. Gusto niyo po ba i-share ko yan sa inyo? Tsaka kahit noon po, inaano din ako niya ni Kuya Bal. Nag-chat niya sa akin, hindi ko alam kung legit account po ba ito ni Kuya Bal, nag-message siya sa akin, nag-aan siya ng opportunity. Parang sa business related po yung chinachat niya sa akin. Tapos yun, nagkausap naman po kami ni Kuya Bal, pero regarding that. Pero noon, umalis ako sa Kalingap, ino-contact din naman ako niya ni Kuya Bal. Pero ako po kasi, parang hindi po ako basta-basta naapektuhan sa mga sinasabi. Especially pag nakikita or naano ko naman na parang parang wala, content lang, parang may masay lang, ganyan-ganyan. Or yung mga joke na minsan nga talaga po may laman ng joke ni Kuya Bal. Pero still, okay po ang pakikitungo nila sa akin. And umalis din naman ako sa Kalingap, hindi dahil sa kanila. Hindi dahil kay Kuya Rab, hindi dahil kay Kuya Bal. Dahil yun sa mga reactors. So, yun. Kaya and hindi never ko po sila binlame regarding sa mga reactors. Kasi, alam ko po na uncontrollable yun. Dati, parang medyo nagtampo din po ako nun. Kaya umalis po ako. Kasi parang
alam mo yun, parang mararamdaman mo na hindi ka pinagtatanggol or walang ginagawa sa'yo. I mean, walang ginagawa para protektahan ka, ganun. Pero, pag naandun ka na pala sa sitwasyon na yun, kasi di ba, may mga bagay na hindi natin maiintindihan hanggat hindi natin nararanasan. Di ba, nung nag-start na ako mag-vlog, ganyan, may mga reactors na nakikipag-collaborate, ganyan. Doon ko na-realize na, oo nga, hindi sila, parang naramdaman ko yung hindi nila ako pinoprotektahan sa mga bashing-bashing kasi hindi nila ako pinoprotektahan, ganun. Wala silang control doon. Wala silang kakayahan kahit anong sabihin nilang tumigil na, ganito, ganyan. Kung ayaw tumigil ng mga reactors na mag-content, na magsalita, kung hindi ganun kataas ang respeto nila sa kay Kuya Rob, kay Kuya Val, ganyan, walang mangyayari. Ibabash at ibabash ka nila kasi trending ka, kasi pinag-uusapan ka, kasi napag-uusapan ka, kasi may pag-uusapan sa'yo, ganun. Yun yung mga na-realize ko sa mga nangyari, ganun. Pero yun, never ko binlame na basta wala akong binlame. Kahit, ang totoo din po yung mga anti-kalingap, hindi po yan parang nag-exaggerate lang, ganyan. Totoo po na may mga anti-kalingap kasi, nung pag-alis ko ngayon ko lang ito ikukwento kasi parang ngayon lang ang perfect time na ma-share ko to. And i-clarify ko na wala po akong pinapanigan, ayaw kong makisawsaw, ayaw kong magano. Etong kinukwento ko is based sa nangyari sa akin, based sa na-experience ko, based sa nakita ko kung ano yung totoo, and sa mga realizations ko, ganyan. Hindi ito against sa Kalingap or against sa kabila. Hindi po. Wala. Paras po sila nire-respeto ko. And yun, totoo po yung may anti-Kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin noon nung umalis pa ako sa Kalingap, parang pinagsasalita ako ng masama sa Kalingap, ganito, ganyan, na sa kanila, makipagsanib para sa ganyan. Pero never po akong pumayag kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun na hindi ako ganun klaseng tao na magpapadikta, lalo na pag alam ko namang mali. Tapos, especially, parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin. Diba? So, never pa ako pumayag. Kaya yun, tinanggal nila ako sa GC nila. Kasi inad po nila ako. May community sila, inad nila ako sa GC nila. And yun, tinanggal nila ako. And wala naman po akong pakialam. Kasi unang-una nga, hindi man para gawin ko yung pinapagawa nila. Kasi, diba, wala akong makitang enough reasons para gawin ko yun. And mas lamang yung gratitude ko kay Kuya Rab that time. Hindi na para sa mga reactors or sa kasi part ng community ng Kalingap ang mga reactors, diba? Yung mga nasa loob na siniraan din ako noon, pinagchismisan, ganyan kung anong sinabi na mga walang basis. Hindi na para doon, pero para kay Kuya Rab and sa mga taong nakasama ko personally. Diba? So, yun. Ang daming bisita. So, ang dami po nating bisita sa live natin. So, hindi ko po yan in-expect. Kasi ang caption ko nga dyan is good evening lang naman. So, yun. I-share ko sa inyo kung ano ang message ko that time kay Kuya Rab. And papaliwanag ko din kung ano yung na-realize ko talaga. Kasi totoo talaga to. Ito, happy birthday po Kuya Rab. Thank you, Medit. God bless you po always. Thank you po sa lahat. Sabi niya, kamusta na? Sabi ko, okay lang po Kuya Rab. Still fighting. Dami ko po na-realize for the past 1 year. Kasi last year po ito. For the past 1 year, sa social media mula nung na-discover mo ako, yung mga kaya pala pinagbabawal niyo pa ang connection ng Inga sa sponsors kasi hindi lahat ng tumutulong financially ay malinis ang intensyon. Kaya pala di nyo agad pinapayagan mag-vlog ang Ingels kasi napakagulo at mapanakit ng social media, which is true. 100%, parang 200%, 200% legit na sobrang gulo po ng social media. And totoo naman talaga na
hindi lahat ng tumutulong sa'yo or nag-offer sa'yo ng tulong is, magtatagal or genuine talaga yung intention. And then, So, ayun, di ba, mga viewers ko? Napanood natin sinasabi ni Bunsumilit. Talagang masabi natin talaga at sumusimot. Mabuti ang kalooban, napakabusilak ng puso. Talaga, di ba? At marunong tumanaw ng utang na loob. Napaka-professional talaga. Smart na dalaga. Napakaswerte ng binata na magiging boyfriend to ni Bunsumilit kung wala pa. Di ba? Shoutout siya Bunsumilit So, ayun, yung paliwanag niya. Sa totoo, sabi niya, may mga nagsusulsul sa kanya. Nang umalis siya sa Kalinga para magsarili siya ng channel niya, ipagpatuloy niya yung kanyang channel, may mga nagsusulsul sa kanya. Nasiraan ng Kalingap, pero hindi niya nagawa yun. Hindi niya ginawa. Bakit? Wala naman kasi siyang may babato sa Kalingap na masama na ibinato, lalo si Kalingap Rob. Maganda naman pakikitungkol sa kanya. At nagpaalam naman siya ng maayos. Ganon din kay Kuya Bal. Di ba? Maganda naman paalam niya sa Kalingap bago siya umalis. So, wala siyang masasabi sa Kalingap. Di ba? Kaya tama lang yung ginawa niya na marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad nung Kalingap Angel na isa na nagpatulpo, walang utang na loob. Ganoon din ang kanyang pamilya. Walang utang na loob. Di ba? Isipin mo, itumulong sa'yo, pinabahayan ka. Di ba? Nakatira kayo sa gilid ng dagat, dinala kayo sa magandang bahay. Sa tulong ng Kalingap, ni Kalingap Rob at ng ilang mga sponsor na tumulong sa kanya, pinabahayan kayo, tawat biyan ang gagawin mo kay Kalingap Rob. Sa Kalingap, lalo kay Kuya Bal, na ama ng Kalingap, founder ng Kalingap. Nasaan yung utak mo doon? Di ba? Di ka marunong tumanaw ng utang na loob. Tapos ginawa mo pa yan. Di ba? Nagpapasulsul kasi itong Kalingap Angel na to sa nakapaligid sa kanya at sa ilang mga sponsor. Nakagpapasulsul. Na hindi naman habang buhay yung mga sponsor na bibitaw yan. Bandang huli, mananatili sa'yo na yung mga sponsor na hindi yan. Bibitaw din yan. Magsasawa yan yung mga sponsor na yan. Tingnan mo nangyari kay Bunsumilit. Nang umalis sa Kalingap, ang dami mga sponsor. May mga community pa kuno. Di ba? May mga grupo-grupo pa. Bandang huli, bumitaw din yung mga sponsor na yon. Di ba? Magsasawa yan yung mga sponsor na yan. Lalo-lalo na dito sa Kalingap Angel na nagpatulpo, yung nakapaligid sa kanyang dalawang mga asungot, di ba? Yung dalawang mga asungot, pag nagsaway, ang bibitawan ka niyan, baka siraan ka pa niyan. Hanapan ka ng mga ebidensya na pwede kasisira mo. Ginawa nga kay Kalingap Rob na wala namang ginagawa sa kanyang masama. Ginawa nga kay Kalingap Rob, kinagat. Kasi yung ahas na yan, kahit anong gawin mo, busugin mo man yan, tutuklawin ka pa rin yan. Nako. Kalingap Angel na nagpatulpo. Mag-isip-isip ka. Hindi lahat ng nakapaligid sa iyo. Sabi nga na sa kani Marciano TV, kay Balagtas, napakinggan ko. Hindi lahat ng tao sumasalubong sa iyo na nakangiti ay iyo. May ilan dyan, nakangiti sa iyo, bandang huli, hahanapan ka lang ng ikasisira mo, sisiraan ka na. Di ba? Hindi lahat na nakapaligid sa iyo. Kaibigan mo. Hindi lahat. May ilan dyan, may hudas sa grupo na yan. At yung grupo, yung hudas na yan, sa Kalingap, yung dalawa ngayon na nandyan sa'yo. Yan ang mga hudas. Pati yung isa pang hudas, traidor, kung tawagin ni Kalingap Rob, na wala na sa Kalingap. Dati, nasa Kalingap, pinapasok sa bahay ni Kalingap, pinalagaan. Di ba? Pinapag-live pa sa loob ng pinagamit pa yung kanyang computer para lang mag-live, bandang huli, kinagat si Kalingap Rob. Trinidor din. Di ba? Trinidor din si Kalingap Rob. So, ito lang masabi ko dyan sa Kalingap Angel na nagpatulpo. Mag-iingat ka sa paligid mo. Baka ngat-ngating ka rin yan.
Lalo yung ilang mga sponsor dyan, siraan ka badang huli. Ang dami binigay namin dyan, tulong, ang dami binigay. Di ba? Mga ganong panunumbat. Di ba? Tapos yung nakapaligid pa sa'yo. Bandang huli, kinagat nga si Kalinga Prab na tumulong sa kanya, na pinaksikat siya, yung kanyang channel. Lumaki. Dumami ang subscriber eh. Bandang huli, kinagat siya. Nagka-interest kasi. Yan talaga totoo, nagka-interest siya. Nakita niya maraming sponsor. Maraming pera ito. Kasi yung nakapaligid sa'yo, mukhang pera. Yan ang totoo niyan. Kalingap Angel na nagpatulpo. Maniwala ka. Baka tuklawin ka rin yan. So, balik tayo kay Boss Umidit. Yan makikita natin kay Boss Umidit. Talagang napakabait na bata. Napaka-smart. Marunong siya tumanaw ng utang na loob. Napakabusilak ng puso. Di ba? Hindi niya magagawang siraan ng isang tao na tumulong sa kanya, na nakilala sa social media, lalo. Di ba, si Boss Umidit? Nakilala natin sa social media sa pagtulong ni Kalinga Prab. Di ba? Pero hindi niya nagawa yan nung umalis siya. Nagpaalam siya ng maayos. Tapos, di ba, nung magpaalam siya, katakot-takot na basher ang ginawa niya. Anong nangyari? May mga reaktor na agin sa kanya kung ano-ano mga sinasabi. Pero binaliwala niya lahat yun. Minsan, gumaganti rin siya. Pumipitik din siya. Ito paano? Napanood natin yung kanyang live nung mga nakaraan na sabi niya, down na nga ako. Dadagalan niyo pa ako. Anong klase kayo mga tao? Totoo yan. Kasi sa time na yon, katakot-takot na basher ang inabot niya. Tapos, sinamahan pa ng mga reaktor na ilan, agin sa kanya. Pero hindi niya nagawang gumante. Dito sa mga reaktor na to, di ba? Hindi niya nagawang gumante. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Misa pumipitik siya, pero dito sa Kalingap, kay Kalinga Prab, wala siyang masabi. Kay Kuya Bal, wala siyang masabi. Sabi nga niya misa nami-mention siya ni Kuya Bal sa kanyang live, o sa kanyang nami-mention siya ni Kuya Bal, pero yun ay lang yun, content for content lang yun. May masabi lang. Ganon siya. Ganon kalawak yung isipan ni Boss Umidit. Kasi nga, napaka-professional at smart na tao to si Boss Umidit. Di ba? Marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad ng isang Kalingap Angel na nagpatulpo na inalaga ni Kalingap Prab. Di ba? Pinagawa ng pabahay, magandang pabahay sa lahat ng Kalingap Angel na pinagawa ni Kalingap Prab. Tapos ganito ang gagawin sa Kalingap. Tutuklawin niya ang Kalingap. Sisiraan niya. Di ba? Napakawalang utang na loob. Kasama ang kanyang pamilya, walang utang na loob. Lalong-lalo na nanay niya, mapagmataas. Akala mo kung sino. O di dahil sa Kalingap, di naman kayo makikilala Lalo yung anak mo, di makikilala yan namin, ang mga viewers Kapal na mukha kasi, di ba? Mga viewers ko, makapal ang mukha. Ito Kalingap Angel, makapal ang mukha niya. Yan talagang totoo. Di ba? Makapal ang mukha. Share sa akin mga viewers ko. Sana na gusto niyo yung aking comment reaction patungkol kay Boss Umidit sa ginawa niya ang kabutihan kay Kalinga Prab. Di ba? Wala siyang may batong masama sa Kalingap. Napakabuti ng kanyang kalooban. Okay? Sana lahat ng Kalingap Angel ganon. Marunong tumanaw ng utang na loob. Maliban lang sa dalawang Kalingap Angel na mga walang utang na loob. Di ba? Alam niyo na yun kung sino tutukoy yung isa pang Kalingap Angel. Kupal din yun. Makapal din ang mukha nun. Mukhang pera din yun. Di ba? Naakit sa kalahating milyon. Okay? Yan na po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalay po tayo ng may kapal. Paalala ko lang ulit baka may nanonood dyan ng mga subscriber ni Boss Umidit na hindi pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel. Like, share, and comment. Subscribe lang po kayo. Like, share, and comment. At don't skip ad. Okay? Yan na po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalay po tayo ng may kapal.